Let March 2024 taker here. Ask ko lang po kung may lumalabas pa rin pong mga concept or question mula sa old curriculum kahit na new curriculum na. Hi teachers! Hi future LPDs! Kumusta? Kumusta? Hi Ma'am Smile! Napakagandang question po niya. At ang may sasagot ko po sa inyo ay yes po. Ang iba po talaga bumabalik lang yung mga tanong. Hindi naman as in yun yung as in na tanong, but the content, the lesson ay yun pa rin po. Alam nyo ba, kahit nung mga sinakop po tayo ng Espanyol, mga kasali pa rin po yun. Ano yung mga naiambag nila? Especially, ano yung impluensya, no, sa education. Kaya napakahalaga pa rin pong pag-aralan yan. Parte pa rin po ang nakaraan, kahit may bago na. Char! So, ang sabi ko nga po sa inyo ay nadadagdagan. Bumabalik ang iba, paulit-ulit lang ang pinag-aaralan. Halimbawa, kayo pong March, yung mga itinuro po sa amin, pag-aaralan nyo rin po yun. Pero may nababago, may nadadagdag. And here's another topic that you should know before taking the board exam. Okay, pagdating sa Prophed, hindi talaga lahat na ituturo. Siguro depende. Yung mga ganito, hindi ko to na pag-aralan, hindi ko ito narinig. So, let's rush this one. After receiving a complaint from a student, okay, naka-receive ka ng complaint, how will you ask a supervisor in a department, judge, teacher, who explained that high cost of materials caused him to collect money for test papers, but he forgot to monograph them? So, as a supervisor, ano yung gagawin mo? A reasoning. Okay, kapag sinabi kasi nating reasoning, so, dito papasok yung logic or critical thinking. Kailangan mo pa ba neto? Para paano mo i-judge yung teacher? Nag-explain nga na tumaas yung cost ng materials, kaya nagsingil siya para sa test papers. B. Rationalizing. So, pag sinabi natin rationalizing, nagpo-prove ka. Ina-explain mo bakit ganito yung nangyari. So, you're explaining. Letter C. Clarifying. Pag sinabi naman natin clarifying, kina-clarify mo kasi hindi naiintindihan. And letter D. Justifying. So, dito naman pinapakita mo lang, pinoprove mo na tama ka or reasonable yung ginawa mo. So, what is your answer? A, B, C, or D? So, as a supervisor, ano yung gagawin mo? Paano mo i-judge yung teacher sa ginawa niya? Kailangan mo pa bang ng critical thinking dito? Kailangan mo pa bang tanungin yung teacher na bakit ganito, bakit ganyan? Letter C, clarifying. Kailangan mo pang i-clarify sa kanya. Or letter D nga, show or prove na tama yung ginawa. May reason. So, what is your answer? Okay, the best answer here is letter D, justifying. Tandaan mo to, lalo na kapag nagre-review ka sa CBRC, lumalabas to. So, the answer here is letter D, justifying. Again, justifying. By the way, sa mga nagre-review sa CBRC, nasa tamang reviewan ka, nasa tamang review center ka. Pero ito ang masasabi ko sa'yo, kung may mga nakukuha ka mang mababang score sa CBRC habang nag-exam, pre-board man yan, huwag kang mag-alala, basta ang mahalaga natututo ka, tinatandaan mo ano yung mga pagkakamali mo, relax ka lang dahil papasa ka. At yun lamang po, thank you po.